Ready na ba kayo doon sa balita ni Abante? Ready na ba kayo? Kasi ito ang sinasabi ni Dan Fernandez eh. Ito nagpa-press con si Dan Fernandez. Sabi nila hindi daw totoo 'yan. Sige nga. Itinanggi ni House Quadcom co-chairperson Dan Fernandez na pinilit nila ang isang opisyal ng PNP na magsinungaling para kumpirmahin ang reward system sa drug war. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Mr. President, Sa kanyang pagharap sa Senado, binawi ni Police Colonel Hector Grijaldo ang nauna niyang testimonya sa House Quad Committee tungkol sa reward system sa war on drugs. Sabi ni Grijaldo, pinilit at hinaras siya ni Quad Committee Co-Chairman Dan Fernandez para magtugma ang testimonya nila ni dating PCSO General Manager at CIDG Officer na si Royina Garma. And I have no personal knowledge as to the reward. Kung Dan Fernandez put the paper he was holding on the table and told me, ito ang sasabihin mong statement. human rights. Welta naman ni Fernandez, malaking kasinungalingan ang sinasabi ni Grijaldo. Unang-una, demolition yun. Most likely, they really wanted to discredit the whole of the Quadcom. Masaya na Paliwanag ni Fernandez na Discredit the whole of the Quadcom. Ay, naku Dan Fernandez, putang ina. Ang tanong, kinausap mo o hindi? Kinausap niyo ba siya ng private o hindi? Pag nasagot mo yun, maniniwala kami sa'yo. nakausap niya si Grijaldo para sa kanilang vetting process o pagsisigurong tama ang kanilang mga detalye. Pero walang katotohanan na So, totoong kinausap niyo siya for vetting process na tama yung mga detalye? Nag-hearing na kayo? Tapos, privately, nag-uusap pa kayo kung tama yung detalye o nag-vet pa kayo kung So, ibig mong sabihin, pinapractice nyo na nga. So, ibig nyong sabihin, nagpunta talaga kayo doon, kinausap nyo siya, tapos, chinek nyo kung magtutugma yung mga testimonya. Nag-hearing pa kayo. May rehearsal pala kayong nagaganap. Nagre-rehearse kayo ng hearing? Ang galing. Ibig sabihin, wala talagang kwenta yung Quadcom. Galing sa bibig mo eh. Na nag-usap talaga kayo para ma-check, ma-vet kung maganda yung mga detalye. Walang silbi ang hearing na yan. na pinilit siyang tumestigo. Giit pa ng kongresista may motibo sa pagsisinungaling tama ang kanilang mga detalye. Pero walang katotohanan. Ayan na, ulitin na. Ulitin natin yung sinabi ha. Ito. Ni Fernandez, nakausap niya si Grijaldo para sa kanilang vetting process. Nakausap niya para sa kanilang vetting process. Anong vinivet nila? Pagsisigurong tama ang kanilang mga detalye. So sinisiguro nila na tama yung mga detalye. Bakit? Hindi nyo ba kayang siguraduhin yan doon sa hearing mismo? Bakit kailangan nyo pang... bakit kailangan nyo pang Kailangan nyo pang... ang tawag dyan? Kailangan nyo pang mag-usap ng personal? Wow! Butangin na kinausap nyo eh. So, kinausap nyo para makita nyo kung tama yung mga testimonya, sistema. Ano mo tawag doon? Rehearsal. Nire-rehearse nyo kung ano yung sasabihin doon, pinapractice nyo. Ang tawag dyan, witness tampering. Mahiya kayo sa sarili ninyo. In aid of legislation, tapos pinapractice nyo kung ano yung sasabihin nyo. Anong malabo doon sa sinabi? Ulitin natin. Fernandez, nakausap niya si Grijaldo para sa kanilang vetting process o pagsisigurong tama ang kanilang mga detalye. Pero Para sa pagsisigurong tama ang mga detalye, hindi mo kayang gawin yun doon sa hearing. Ang tagal-tagal ng hearing nyo, tumatagal ng 14 hours. 14 hours, kinakausap nyo lahat. Tapos kailangan nyo pa mag-usap ng personal. So, ibig sabihin, nagsasabi ng totoo to si Sir.
Nagsasabi ng totoo ito si Sir dahil tama yung sinabi niya na dinala siya sa isang kwarto na private tapos kinausap siya nung dalawang congressman. So kanino tayo maniniwala? Sa kanya? Kasi kung ang sinabi nila, hindi namin kinakausap yung mga witness. Bawal yun. Bakit namin siya kakausapin? Sino ba siya? Pwede naman namin siya kausapin dyan sa plenaryo na. O dyan sa committee na, committee hearing na. Bakit pa namin siya kakausapin? Kung yun ang kanilang sagot, okay pa sana. Pwedeng nagsisinungaling lang to si Sir. Pero inamin nila na talagang kinausap nila Kinausap talaga namin. Yung sinasabi nito na nasa isang kwarto, may dalawang abogado na kasama pero hindi niya abogado ni Garma. Tapos, dalawang congressman, totoo yun. So, ibig sabihin, totoo na pinapractice niyo siya yung kung anong lyrics nung kakantahin niya. Pero walang katotohanan na pinilit siyang tumestigo. Giit pa ng kongresista may motibo sa pagsisinungaling ni Grijaldo dahil naungkat ang kaso ng pinatay na PCSO board member na si Wesley Barayuga. Si Grijaldo raw kasi ang hepe ng Mandaluyong noon. Hepe lang siya ng Mandaluyong. Namatay sa Mandaluyong tapos kasalanan niya na. Nung pinakikinabangan niyo siya, wala siyang kaso, malinis siyang tao. Ngayong nagsabi na siya ng totoo, isiraan nyo na, gagawan nyo na may kaso yan. Mamamatay tao yan. Napatunayan nyo na ba? Kasi kung mamamatay tao yan, bakit naka-uniforme pa yan? Ba't hindi nakakulong yan? Ibig sabihin, hindi kinasuhan, hindi pa nakakasuhan, or kung may kaso man, ibig sabihin, hindi pa nasisintensyahan, sir. O, bakit guilty na naman sa inyo? Invest kasi sa utak. Yung tinuturok sa baba para maging square face ka, iturok mo rin sa sa utak mo para lumaki. Not mistaken because involved siya dun sa pagkamatay ni Barayuga. He is under preventive suspension. Naniniwala rin ang ilang mambabatas. So ano nga yun? So dahil under preventive suspension siya, gagawa siya ng problema. Puta, laki na nga ng problema niya. Gagawa pa siya ng panibagong problema. Hindi kami naniniwala sa inyo. Wala na. Umaming kayo na kinausap niyo siya. Bawal na bawal yun. Ako judge. Halimbawa, ako judge. Puta, kakausapin ko yung suspect. Nang kami lang. Siyempre magagalit yung yung biktima. Yung side ng biktima magagalit. Bakit kinakausap mo yan? Pag kinausap mo yan, dapat kasama kami. Anong pinag-usapan nyo? Magdududa na tao. Oh, di ba? Tama, mali. Putang ina, hindi nyo alam yun. Wag na kayong mag-hearing. Oh, wag na kayong mag-hearing. Wala na. Wala nang reputasyon. Wala nang yan. Wala nang reputasyon yung hearing nyo. Puros gawa-gawa istorya lang dyan. Tas na may kinalaman si Senator Ronald De La Rosa sa mga testimonya ni Grijaldo sa Senado. Sa gitna ng batuhan ng mga akusasyon, iginiit ni House Committee on Human Rights Chairman Benny Abante na hindi dapat malihis ang publiko sa Hindi talaga malilihis ang publiko. Diretso kami. Kinausap nyo yung titistigo para ituro ang mga Duterte, ituro sila Bongo, ituro si Bato de la Rosa. Yun ang pagkakaintindi namin. Walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang